Kagaya na sabi ng daddy niya ay kumain sila sa labas, ni hindi na pag-usapan ng negosyo at tila sila bumalik sa dati. Pagkatapos nun ay nagpunta pa sila sa malaking parke, hindi para maglaro, kundi para kumain ng street food. Dati hindi naman siya mahilig doon, pero ngayon ay nakailang bili na sila siya lahat ang umuubos. Napatigil pa siya sa pagmuya na tokneneng matapos makitang titig na titig sa kanya ang mommy niya. Nasa tabi niya ito, kaya't dumukwang siya upang bulungan ito. "Mom, may problema ba?" bulong niya. Bumuntong hininga ito at bigla na lamang hinawakan ng palapulsuhan niya bago mas lumapit. "Nakipagtalik ka pa ba kay Malcolm bago kayo naghiwalay?" Bulong na tanong nito na nakapagpalaki sa mga mata niya. Mabuti na lang at nagkakwentuhan ng ate at daddy niya kaya't hindi sila napapansin. "Mami, hindi," mariing tanggi niya. "Are you sure? Kahit sa nakalipas na 3 buwan bago kayo nagkahiwalay?" Hindi niya alam kung bakit nito yung tinatanong, ngunit umiling siya. 4 months kaming hindi nagsiping sa kama. Baka si Cindy ang nakasalo niya noon at hindi ako. Malungkot niyang bigkas. "Nanlalaki ka ba, Beth?" Mariin muling bigkas nito. Napaharap siya dito at mabilis na umiling-iling. "Mommy, hindi. Malabo yan. Alam mo namang patay na patay ako sa asawa ko." Lumungkot ang boses niya. Ngunit natigilan din matapos sumagi sa isip niya ang pangyayari sa hotel. Halos hindi na niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang mommy dahil doon. "Please, do some check-ups, Beth. Nag-aalala ko't baka buntis ka." Hindi niya pinansin ang sinabi ng kanyang mommy at sumubo ulit ng tokneneng upang hindi lumusot sa mga labi niya na may nakatalik siya sa hotel. Kung hindi pa humalakhak ang daddy niya ay hindi yan mawawala sa kanyang isipan. Kumain pa ulit sila ng dinner sa labas bago umuwi. Pagkarating ay hinanda na niya ang sarili upang sabihin ang nalaman. "Good night, my princess. Matanda na ang daddy niyo para magpuyat pa," ayon ng kanyang daddy. Bago inakay ang mommy niya patungo sa hagdan. "Daddy," hindi niya na ituloy ang sasabihin matapos pigilan ng ate niya ang kanyang siko. Umiling ito, ngunit desidido siya. "What is it, Bethany?" Kunot noon tanong ng kanyang daddy. Huminga siya ng malalim kahit pa humihigpit ang hawak ng ate niya. "Lyndon Ocampo bought our company." Matatag niyang bigkas na kinasinghap ng kanyang mommy. Pinakita niya sa akin ang dokumento. "Tingin ko ay may kinalaman si Tia Maureen dito." "Sinasabi mo bang binenta ng tiya mong kumpanya sa mga Ocampo?" "Yes, Daddy. Totoo ang pirma niyo doon kaya baka noon pa niya inayos sa mga dokumento." Sa bawat pagbigkas niya ng mga salitay siya ring paghigpit ng hawak ng ate Cassandra niya sa kanyang siko. "Fine, I will call your auntie." Mabilis lang na denial nitong numero at noong sumagot ay nilagay pa sa loudspeaker. "Binenta mo bang kumpanya, Maureen?" "Ano? Hindi ko magagawa yan, Guillermo. Alam mong naghahabol din ako sa kumpanya kaya bakit ko ibibenta?" Ani nito mula sa kabilang linya. Agad na ibinaba ng kanyang daddy ang tawag at dismayado siyang tumingin sa akin. "Hindi ko lubos maisip na makakagawa ka ng ganitong kwento, Bethany." Tuluyan ang pumanhik ang mga magulang niya habang siya hinigit muli sa siko ng kanyang ate. "Pinigilan na kita, hindi ka pa nakinig. Pinahamak mo lang ulit ang sarili mo, Beth." Umiling ang ate niya bago nagmarcha paakyat. Ngunit ang bagay na yun na nagbigay ng duda sa kanya. Paanong alam nitong sasabihin niya gayong siya lang ang sinabihan ni Lyndon? Naningkit ang kanyang mga mata at sisiguraduhin niyang malalaman niya kung ate ba niya o ang Tia Maureen niya ang nagbenta sa kumpanya. Mga akyat na rin siya ngunit tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya isa yung mensahe mula sa hindi kilalang numero. "I would like to meet you at the same bar, miss." Basa niya na nagpakunot sa kanyang noo. "Hindi kami sa bar nagkita, Mark. Sa convenience store yon, gago." Mura niya dahil maling mensaheng na ipadala nito sa babaeng hinahanap niya. Hindi naman ako sigurado kung sa kanya nga ang numero. Kapag may lumapit sa yung babae, siya na yun. Ngumisi ito bago sumimsim sa alak. "Mark, lahat ng babae lumalapit kay Ace. Isa pa maraming bar sa mundo. Walang kasiguraduhan niyang plano mo." Ani Julio na may katotohanan naman. Sumasakit ang ulo ni Lyndon sa dalawang kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nahahanap ang babae at hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapag-ehersisyo sa gabi. Sa tuwing babalaki niya sumasagi sa isipan niyang babae, sa hotel o hindi kaya ay ang dalagang Del Rio.
Kalimutan mo na lang, Ace. Bakit ka ba kasi naghahabol sa isang one-night stand? Hindi mo naman gawain yan, komento ni Mark. Humigpit ang hawak niya sa shot glass bago umikot ang tingin niya sa buong bar. Tama naman ang kaibigan niya. Hindi dapat siya naghahabol ng babae dahil siya ang hinahabol. Just get a woman here and get laid tonight, Ace. Kulang ka lang sa romansa, dagdag pa ni Julio. Naningkit ang mga mata niya bago tumango. You're right, guys. I guess I needed some bedtime tonight. Ngumisi siya matapos makakita ng bagong target sa dance floor. Nagkatinginan sila ng babae. Naginiling ang bewang at binigyan pa siya ng kindat. Nakagat niya ang labi at walang pagdadalawang isip na tumayo at nagtungo sa dance floor. That is my man? Dinig niya pang sigaw ni Julio. Siguro nga'y kailangan niyang kalimutan ng babae sa hotel at iselebra ang pagbili niya sa Del Rio Company. Walang masamang gantimpalaan ng sarili niya, lalo pat sobra na si isang buwan ng pag-iisa niya sa gabi. Natagpuan ni Lyndon ang sariling marubdob na hinahalikan ng babae sa loob ng hotel room. Doon sila dinala ng kanilang pagsasayaw at ngayon ay halos mahubaran na sila ng kanilang saplot. Maganda ang babae at makurba. Hindi niya tinatangging sexy ito kaya't hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi pa siya dinadapuan ng init. Marahan siya nitong tinulak sa kama dahilan upang bumagsak siya doon. Gumapang ito sa paanan niya bago umupo sa kanyang tiyan. Pinilit niyang umisi at hawakan ito sa bewang. Stay patient, handsome. I'm gonna ride you tonight. Bulong nito bago unti-unting tinanggal ang botones ng long sleeve niya. Nangisi siya at marahang kinagat ang balikat nito. Should I be quiet a passenger or should I be loud? Tukso niya para lamang dapuan siya ng init ngunit wala pa rin. Mahinhin itong tumawa at walang sabing hinubad ang hapit na dress at maging ang panloob. Nasa harap na niya ang biyaya ngunit tila pagod ang katawan niya at ayaw itong sunggaban. Tinago niyang pagkainip sa isang ngisi at hinayaan itong pagapangin ng mga kamay. Pinikit niya mga mata para lamang pumasok sa isipan niya si Bethany Del Rio. Umawang ang mga labi niya sa rumagasang init sa kanyang katawan matapos maalala ang dalaga. Bumigat ang kanyang paghinga, hindi dahil sa babaeng nasa kanyang tiyan, kundi dahil sa babaeng nasa kanyang isipan. Nakagat niya ang labi matapos makita ang galit nitong itsura tila pagagalitan siya ngayong may iba siyang babaeng kasama. Napamulit ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang pagbukas ng botones ng pants niya. Nagsalubong ang kanyang kilay matapos makitang nakatapat na doon ang mukha ng babae. Nawalan siya ng gana bigla. Please leave, miss. You are not sexy enough for my taste. Aniya, ni kinalaki ng mga mata nito. Napatayo ito ng tuluyan at nalilisik ang mga mata sa kanya. How dare you? Dinala mo ko dito Ocampo, tapos sasabihin mo hindi ako sexy? Napanguso siya at umupo. Inabot pa dito ang dress. You're no fun. Manghila ka na lang muna ng ibang lalaki. Galit nitong inagaw ang saplot at mabilis na nagbihis. Makakarma ka rin Ocampo. Balang araw mawawalan din ng silbi ang sandata mo. Sigaw nito bago nagmarcha palabas. Bumuntong hininga siya at ginulo ang buhok. Nagbihis bago bumalik sa bar at halos pagtawanan siya ni Mark at Julio sa busangot niyang muka. Walang score? Tanong ni Julio. Hindi siya sumagot at basta nalang nilagok ang alak nito. Ngunit pagbaba niya ng baso ay siya namang pagkakita niya kay Beth sa may bar counter. Hindi ito umiinom at tila may hinihintay lang o hinahanap. Saktong paglinga nito ay siyang pagsasalubong ng kanilang paningin. Pakiramdam niya hinahalina siya ng mga titig nito kahit painip lang tingin nito. Lumagok siya muli sa alak dahil tila ginising ang init ng katawan niya matapos makitang papalapit ito sa kanya. Is she the youngest daughter of Del Rio? Bulong ni Mark kay Julio. She is. Sabi ko nga kay Ace ay ligawan niya para tapos ng laban. Biro ni Julio. No need. I have a hold of her. Gumisi siya matapos maalalang pagbili niya sa kumpanya nila at tingin niya ay yun ang pinunta nito sa bar. Sumandal siya sa upuan matapos nitong tumigil sa harap niya. What brought you here, Miss Del Rio? Let me guess. Gusto mong itanong kung sino nagbenta ng kumpanya ninyo? Asar niya na kinapirmin ng mga labi nito. Sa puntong iyon ay mas nagandahan siya sa dalaga. Mas nakakabaliw pala kapag galit ito. Sino ba kasi? Is it my auntie or my sister?
Inip nitong tanong. Kumibit balikat siya at hindi napigilan na sarili. Tumayo siya at tinapatan ng titig nito. Ngunit noong bumaba ang tingin niya sa labi nito, muli lamang siyang binalot ng init at kagustuhang matikman muli ang mga yon. Tell me, Mr. Ocampo, sino nagbenta sa'yo ng kumpanya? We can talk this over the bed. Gago ka ba? Matino ako nagtanong. Ang auntie Maureen ko ba? Siya ba nagbenta sa'yo? Ngunit nawala siya sa sarili at hinatak na lamang ang batok nito't likod upang marubdob na halikan. Nagsigawan ng mga kaibigan niya at tinukso pa siya. Habang siya hindi hinayaang makawalan dalaga at mas pinalalim ang halik, siniksik niyang dila sa mainit itong bibig na lalo nagpainit sa kanya. Gusto na niya itong hilahin kung saan at angkinin, ngunit flash ng kamera ang nagpatigil sa kanya pagkatapos ay ang pagtulak nito sa kanya. Isang malakas na sampal ang ginawad ni Bethany kay Lyndon matapos niyang maitulak ito dahil sa flash ng kamera. Hinahabol niya ang paghinga mula sa malalim na halikan habang ang puso niya hindi matigil sa pagwawala. Nanginginig ang kamay niyang dinurong lalaki dahil sa galit. How dare you kiss me? Asik niya, ngunit kiniling lamang ng lalaking ulo bago pumikit ng mariin. Huling beses na to, Ocampo. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Mas malakas niyang sigaw sa kabila ng maingay na bar. Pagmulit ng mga mata ng lalaki, matalim niya itong tinignan. Isang halik pa, Ocampo, hindi ka nasisikatan ng araw. Gigil niyang banta. Wala na siyang pakialam kung marami ang nakaririnig. Nagpupuyo siya sa galit para sa lalaki. Pwede kitang idemanda ng assault dahil dyan sa banta mo, Miss Del Rio. Mahinahong bigkas nito bago nangiwi. Marahil ay nananakit ang pisngi dahil sa sampal niya. Maliit siyang nangisi. Idedemanda kita ng sexual harassment, Mr. Ocampo. Magkita na lang tayo sa korte. Inirapan niya ito bago tumalikod. Ngunit sakto lamang yun para makita si Malcolm na nakangisit hawak ang cellphone nito. Dinapuan siya ng kaba lalo pat maaaring nakita nitong pangyayari at gamiting grounds para sa annulment. Lalapitan niya sana si Malcolm ngunit kagad itong nakatakbo sa labas. Kaya't hinabol niya ngunit hindi niya na ito naabutan. Sa huli, mas pinili niya na lamang ang umuwi upang mabawasan ang galit niya. Kaya lang ay noong nakahiga na ilang beses na umikot sa isipan niya ang malalim na halik ni Lyndon. Napaupo siya't marahang hinawakan ang kanyang labi. Pakaramdam niya nandoon pa rin ang mga labi ni Lyndon at maging ang dila nito sa loob ng kanyang bibig. Napalunok siya't napabuga ng hangin. Hindi dapat niya pinapantasya ang lalaki. Isa itong kaaway kaya't walang dahilan upang maging mabuti dito. Kinuyom niyang mga kamao at pumikit ngunit sumagi sa isipan niya si Malcolm. Kaya't napamulat siya't kagad na binato ang unan. Ah! How dare you, Malcolm Gutierrez? Sigaw niya. Ang makita ito'y nakakagalit na. Nagagalit siyang may nakuha itong ebidensya para sa kagustuhan nitong annulment. Mabilis na bumagsak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Makukuha nitong gusto at magiging masaya habang siya'y magiging miserable. Maging si Cindy ay magdiriwang kasabay ng tiya Maureen niya. Kinabukasan ay hindi nga siya nagkamali sa naisip. Nagagamitin niya ni Malcolm laban sa kanya. Napapikit siya matapos itapon ng daddy niya ang mga larawan sa kanyang pagmumuka. Pulang-pulang mukha nito sa galit kasabay nanginig. How dare you flirt with the Ocampo? Sinisi mo pa si Cindy at Malcolm. Ikaw naman palang nanlalandi kay Lyndon. Malakas nitong sigaw. Mabilis siyang umiling. Hindi po, daddy. Mali po. Mali? Mali talagang ginagawa mo, Beth? Bakit ka nakipaghalikan sa isang Ocampo? May relasyon ba kayo? Dumadagungdong ang boses nito at kahit ang kanyang ate at mommy ay walang magawa matapos itong lumapit sa kanya at iduro ang kanyang noo. Ganito bang igaganti mo sa akin, Beth? Ikaw rin marahil na nagbenta sa kumpanya sa kanya. Sinisi mo pang auntie mo? Napamulagat siya. Sa kagustuhang maipagtanggol ang sarili, hindi niya napigilan ang bibig. Daddy, hindi po. Kahit na malaki akong disappointment sa inyo, ay hindi ko magagawa yan. Hindi ko kayo kayang saktan na pagtaksilan. Really, Beth? Ang makipaghalikan sa isang Ocampo ay malaking kataksilan. Umiling siya bago tumawa ng sarkastiko. Sinasaksak ang damdamin niya dahil ayaw nito makinig sa kanya. Bakit, Daddy? Kailan pa po ba kayo nakinig sa akin? Lahat na lang ng ginagawa ko ay mali. Mali para sa inyo. Ginawa ko naman lahat kapalit na maaga kong pag-aasawa. Naghabol ng investors at nagbantay na kalaban. Kulang pa po ba? Kailan niyo po ba sasabihing proud kayo sa akin?
Hindi niya napigilang sigaw na kinatigil nito. Napatigil siya sa kanyang daddy matapos makitang pagtatagis ng ngipin nito, kasabay ng pagluha. Pinipigilan ito ng kanyang mommy, ngunit humakbang pa ito palapit sa kanya. Guillermo, hayaan mo na anak mo, pakiusap ng mommy niya, ngunit hindi nakinig ang kanyang daddy. How dare you shout at me? Bigkas nito, ngunit bago pa siya makasagot ay malakas na sampalan dumapo sa pisngi niya. Kasabay ng singhapan ng mommy at ate niya. Napabaling ang kanyang ulo, tila na manhid ang kanyang pisngi. Napapikit siya matapos maramdaman ng hapdi sa gilid ng labi niya at noong damhin yon sa kanyang daliri ay sariwang dugo ang nakita niya. Akala niya yun lang. Halos magulat siya matapos siyang mahigpit na hawakan ng kanyang daddy sa magkabilang balikat at nanlilisik na tinignan. Daddy, nasasaktan niyo na po si Beth, iyak ng kanyang ate. Kumalma ka, Guillermo, maawa ka sa anak mo, sigaw ng mommy niya. Ngunit hindi nakinig ang kanyang daddy. Mas sumigpit pang hawak nito sa mga balikat niya, dahilan upang magbagsakan ng mga luha niya dahil sa sakit. Hindi niya lubos maisip na kaya siyang saktan na sobra ng kanyang daddy. Huwag mo kong iyakan, Bea. Wala akong anak na taksil. Madiing bigkas nito. Daddy! Kumawala ang hikbi sa kanyang labi kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit tila mas lalong nagalit to. Ayoko makita pang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Gigil nitong sigaw na mas lalong nagpaluha sa kanya. Simula ngayon, tinatakwil na kita bilang anak ko. At sa oras ng lamay ko, wag na wag kang iiyak sa puntod ko. Napasinghap siya. Ang luha niya ay walang patid. Mas lalo na nung bigla siya nitong bitawan at kung hindi lang siya nasalo ng kanyang ate ay malamang na sumubsob siya sa sahig. Lumayas ka sa pamamahay ko at wag na wag ka babalik. Sigaw nito bago binalingan ng kanyang mommy. Ayokong makita pang mukha ng taksil na yan. Tumalikod ito ngunit hinabol ng kanyang mommy. Anak mo si Bea, Guillermo. Maawa ka sa anak mo. Laban ng mommy niya. Isa lang ang anak ko. Isa lang ang anak natin at kahit kailan wala akong nakikilalang Bea. Ilayo mong babaeng yan kung hindi pati kayo ni Cassandra ay palalayasin ko. Tila punyal ang mga iyon na sumaksak sa kanyang puso't daig pa niyang pinatay sa sobrang sakit. Hindi alam ni Bethany kung anong dapat gawin. Halos mawalan na siya ng hininga kakaiyak, ngunit hindi na ulit bumaba ang daddy niya o kahit ang mommy niya. Nanginginig ang mga kamay na niyakap ang kanyang tuhod at sinubsob doon ng kanyang mukha para umiyak. Nilak ni dading kwarto mo, hindi ko makuha ang suitcase mo. Malamang na pati cards mo'y naka-freeze na. Panimula ng kanyang ate na pababa mula sa hagdan. Nagangat siya ng tingin at mabilis na nagpunas ng luha. Talagang pinalalayas na siya ng kanyang daddy kung ganoon. Kunin mo tong wallet at cards ko. Yan ang munang gamitin mo. Mag-hotel ka na lang at bumili na muna ng damit sa labas. Hahanap ako ng paraan kung paano mawawalang galit ni daddy para makabalik ka dito sa mansyon. Sinserong bigkas nito bago inabot ang wallet nito. Nanghihina siyang tumayo't tinanggap yon. Wala rin siyang choice kung hindi sundin ng ate niya. Bunso, mag-iingat ka. Bulong nito na maliit niyang kinangiti at mahinang nagpasalamat. Ang bigat ng pakaramdam niyang lumabas sa mansyon ngunit wala siyang magawa. Wala siyang mapupuntahan at mas lalong ayaw niyang umuwi sa bahay nila ni Malcolm. Kumuyom ang kamao niya matapos maalala si Malcolm. Kahit pa pinalaya siya at nakakuha ito ng ebidensya, hindi pa rin siya pipirma sa annulment na hinihingi nito. Nang dahil kay Malcolm ay gumulo ang pamilya niya. Mali, nang dahil kay Malcolm at Lyndon ay nagulong pamilya niya. Oras na makita niya sa isa man sa dalawa ay malakas na sampal ang isa sa lubong niya. Pansamantala siya nag-check-in sa hotel. Bumili lang din siya ng damit sa labas at walang balak na mag-party sa anumang bar. Mas gusto niyang manatili sa loob lalo pat nananakit ang ulo niya. Ilang araw siya nagmukmok at naghintay ng tawag mula sa kanyang ate. Kating-kati na siyang umuwi o hindi kayo pumasok sa opisina ngunit hindi niya magawa. Tamad niyang kinuha ang orange sa mesa ngunit kagad niyang nabitawan matapos maamoy ang asim nito. Nanakit ang ilong niya at ulo sa amoy kaya't dali-dali niya yung tinapon kahit hindi naman sira. Nangiwi siya at kulang na lang ay masuka. Tiniis niya ngunit hindi siya nagwagi. Tumakbo siya sa banyo at doon nagsuka na nagsuka. Binuhos ang kinain niya sa buong umaga na hotdog at bacon. Nanghihina siyang napaupo sa sahig at napasandal sa padar ng banyo. Puno ng pawis ang noon niya at nanginginig pa, maging ang kanyang tuhod. Umiikot ang paningin niya.
Iniisip na baka may sira siyang nakain. Kung hindi pa tumunog ang cellphone niyang nasa kama, hindi pa siya tatayo. Hinagilap niya yun at nataranta matapos makita ang ate Cassandra niya at tumatawag. Bea, nasa town trip kami. We'll stay here for days. Pwede ka umuwi sa bahay at doon na muna. Kaso nakalak pa rin ang kwarto mo kaya hindi ka makakakuha ng gamit. Kung gusto mo, kumuha ka na muna sa mga gamit ko. Sasabihan kita kapag pauwi na kami para hindi ka mahuli ni Daddy. Galit pa rin kasi siya. Humina ang boses nito sa dulo kaya't maging siya'y naging malungkot. Huminga siya ng malalim. It's okay ate, gusto ko lang umuwi pansamantala. Na-homesick na ako dito. Biro niya sa kapatid ngunit hindi na niya narinig ang sagot nito matapos mamatay ang linya. Kunot noon niyang tinitigan ang cellphone, iniisip niya na lamang na ayaw nitong magpahuli sa kanilang daddy, kaya't pinatay nito kagad ang linya. Bumuntong hininga siya, ang importante ay makakauwi siya pansamantala. Isang gabi lang naman ang gusto niya at hindi magtatagal. Ihiram na muna rin siya ng damit sa kanyang ate para madagdagan ang susuotin niya. Wala siyang sinayang na oras at umuwi kagad sa mansyon. Halos mapangiwi siya sa alikabok at tinatak sa isip na maglinis lalo pat wala na silang katulong na gagawa noon. Umakyat siya at nagbabaka sakaling mabubuksan niyang kanyang kwarto, ngunit laking gulat niya na hindi naman yun nakalak. Iba sa sinabi ng kanyang ate. Kumibit balikat siya tumuloy na lamang sa loob. Nagayos kagad ng damit sa kanyang backpack upang agad na makaalis bukas ng madaling araw. Nilaan niya rin ang buong araw sa paglilinis kahit panahilo siya. Nang gabi na't mapagod ay bagsak siya sa kama. Kaya lang imbis na makatulog ay ginambala siya ng lalaki sa hotel. Sariwa niya muling naalalang tattoo nito sa likod. Hindi niya maintindihan kung bakit pumapasok sa isipan niyang kamukha ito ni Lyndon kahit na hindi naman. Hindi siya matahimik kaya't naghanap siya sa internet ng hubad na larawan ni Lyndon. Ang kaso'y walang nakatalikod sa mga yon at puro abs lang ang nakikita niya. Hays, bakit ka ba ginawang macho? Manyak ka naman. Pagkausap niya sa larawan nito. Napaismid siya at binuksan ang susunod na larawan. Naisip niya na malamang na maraming babaeng naghahabol dito. Marunong itong magbitbit ng damit at iisiping modelo to. Mukha naman talagang mabait ang lalaki basta't huwag kakausapin at lalapitan ko hindi isang halik ang igagawad sa'yo. Naibagsak niya ang kanyang cellphone sa kama habang siya'y humilat at tumitig sa kisame. Pagkaraan hinawakan niya mga labi matapos maalalang halik nitong malalim. Dahil doon ay nag-away sila ng kanyang daddy. Ngunit hindi niya ikakailang magaling itong humalik. Malamang na magaling din ito sa kama. Nanlaki ang mga mata niya at naisubsob ang muka sa unan dahil sa naisip. Bea, nanakawan ka na nga ng halik, pinagpapantasyahan mo pa. Galit niyang sermon sa sarili. Napanguso siya at muling humilata. Kasabay nagpagpikit ng kanyang mga mata, bigo siyang labanan ng tukso. Lalo pat, umulit-ulit sa isipan niya ang halikan nilang dalawa. Stop wearing sexy clothes and stop being so beautiful. Pumailan lang yun sa kanyang isipan. Kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi matapos maalalang sinabi ni Lyndon sa kanya. So you think I am beautiful, huh? Come and get me, Lyndon A. Ocampo. Bulong niya sa hangin at umaasang maipadalang mga yan sa lalaki kahit sa panaginip lamang niya. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Bethany ngayong inakusahan kaagad siya ng masama ng kanyang sariling pamilya? Magawa pa kaya niyang malinis ang kanyang pangalan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.